Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Terra Classic or LUNC, kung saan ay nakitaan po ito ng isang dramatic rise mula sa presyong 40 digits 64 at hanggang tatlong 0 digits at saka 1 na presyo, at ito raw yung magiging paliwanag ang laman ng balita na ito na siyang ating pag-uusapan dito. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, the price of Terra Classic or LUNC recently took the crypto community by storm as it engineered a dramatic bullish rally not seen in the past months. Ayan, ginulat daw po ni LUNC ang crypto community. Ayan, ang crypto community dahil sa nagkaroon po ito ng isang dramatic na bullish rally na hindi pa nakikita nitong mga nakalipas na buwan. Kaya ayan, talagang nagulat po. Siyempre yung mga nagulat talaga dito ay yung mga nag-i-invest, yung mga investors, holders ni LUNC. Kasi nung makita nila yung kanilang holdings dito kay LUNC ay biglang lumago ito at nakita nila na sila ay nagkaroon ng kita or nagkaroon sila ng gain. In particular, between November 9 and 10, LUNC grew over 45% from 40 digits $64 to nearly canceling a leading zero. Ayan, mukhang umakyat po kasi siya ng 45% nitong sa pagitan ng November 9 to 10. At halos parang bawasan niya or halos parang magbawas siya ng isang zero. In parallel, its trading volume, which averaged $30 million in the previous days, grew more than 10 times to over $333 million. The driving force behind the LUNC price may be attributed to a pivotal proposal surrounding USDC minting that got approved. Ayan, yan daw po yung posibleng dahilan kung bakit ito nagkaroon ng matinding pag-angat sa presyo. Yung proposal nila dito sa minting ng USDC. Ayan, ay na-approve po. Specifically, the LUNC community has unanimously agreed to halt USDC minting and reminting by increasing the Tobin tax to 100%. The proposal reportedly received overwhelming support with 98.95% of votes in favor. Ayan. Ito po yung proposal, yung ipapatigil po yung minting ng USDC para makatulong po ito sa kanyang repegging. At yan na nga, na-approve ito. Ayan, ang dami pong yung kanyang votes ay napakataas po, umaabot po ng 98.95%. Kaya ayan, nakapasa. The approved proposal in details. In a statement early this month, the Terra Classic Commonwealth portal underscored that the USDC comes into circulation only via the market module. However, it noted that the mechanism was deactivated for LUNC to stablecoin pairs by increasing the spread to 100% during the market crash. As a result, the action prevented swapping between LUNC and other stablecoins through the market modules. Furthermore, the report noted that in light of fulfilling the proposed USDC minting disabling, a Layer 1 task force or LITF team had enforced a code change introducing a new governance parameter. The parameter was designed to enable the settling of a Tobin tax for swaps to USDC. Moreover, it mentioned that given the absence of a practical exit route from the stablecoins other than USDC, there was a discussion about simplifying the process by raising all Tobin taxes for all stablecoins to 100% rather than implementing a code change. Kaya yan po yung kanilang ginawang hakbang. Tinaas na lamang po nila yung Tobin taxes na ito sa mga stablecoins ng 100%. Ayan, kung kaysa sa kakailangan nilang mag-recode or magkaroon ng pagbabago sa codings nito. Ultimately, the proposal sought to render all market swapping and associated coin minting on Terra Classic non-operational. This effectively prevents new USDC from coming into circulation. Kaya yan.
wala na pong makikreate na bagong USTC dahil sa kanilang ginawang hakbang na ito. Kaya yan, following the approval of this proposal, Lunsi's value grows significantly, registering a 45% cumulative 30-day performance. Ayan na nga. Dahil sa wala nang makakapag-mint ng USTC, ay ang naging impact nito sa presyo ni Lunsi ay lumago. Ayan, lumaki po ito ng 45%. Kaya ayan, maganda po ito. Talagang ginagawa talaga ng community ni Terra Classic or Lunsi. Yan ang paraan para talagang makabangon. Yan. Alam na naman po natin siguro yung nangyari dito kay Lunsi na nag-collapse po talaga ito noon. Pero talagang ang tindi talaga ng kanilang community at talagang hindi nila iniwan ang Lunsi, ang Terra Luna Classic. Ayan, yung inaasahan talaga ng lahat ay iiwanan nila ito, pababayaan na para tuluyan ng mawala, or kasi wala na talagang pag-asa, pero yung community nila ay talagang todo suporta pa rin, talagang gusto nilang buhayin. At yan na nga, nakikita natin ngayon na talagang parang, ayan na nga, parang mabubuhay ulit to at saka babalik sa dating nitong presyo kung saan siya bumagsak. Kaya yan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.